Tay, bakit ganyan ang tiyan nila? Hindi naman yan ganyan kahapon ah. Anak ng, mukhang wala ng buhay ang mga to. Wala ng pulso. Sino naman ang gagawa niyan sa kanila? Napasok ba tayo nang hindi natin alam? Imposible. Nakakandado pa rin ang pinto. Sarado rin ang mga bintana. Walang kahit anong senyales na may ibang pumasok dito. Paano mo ipapaliwanag yan, Tay? Patay na ang mga yan, pero sinong pumatay sa kanila? Mukha ba akong manghuhula? Hindi ko rin alam. Mas nauna ka pang nakakita sa kanila, hindi ba? Nalintikan na talaga. Mukhang may gumaganti na sa atin, Tay. Taon 2004. Lanao del Sur. Nakapagtapos ng pag-aaral si Maji sa tulong ng kanyang mga magulang na parehong magsasaka. Mga binata at dalaga pa lamang ang mga yon ay namulat na sa malawak na sakahan dahil yon ang pangunahing hanap buhay sa kanilang sityo. Nagtatrabaho lang noon sa sakahan ng iba ang kanyang mga magulang hanggang sa nagkaroon na ng sariling taniman nang ipamana ng kanyang lolo sa kanyang tatay ang gulayan at ang maliit na palayan. 2 na lamang silang magkapatid dahil namatay ang pangalawa sa panganay ng madengge yon at hindi naagapan. Pero ang panganay niyang kapatid na si Rodel ay hindi na nag-aral pa dahil mas gustong tumulong sa kanya at sa kanilang mga magulang. Nung nag-aaral pa si Maji ay nangungupahan lamang siya sa bayan na napakalayo sa kanilang tinitirhan. Paminsan-minsan naghahanap siya ng mae-ekstrahan para madagdagan ang panggastos at pagkain niya. Hindi niya na yon ipinaalam pa sa kanyang mga magulang para hindi na mag-alala pa. Palagi na lamang niyang sinasabi na sapat na ang binibigay nilang pera dahil alam niya kung gaano yon kahirap kitain. Ngunit para may maipambayad sa upa, hinahatiran siya ni Rodel ng pera tuwing nakakaipon mula sa kanilang taniman ang kanilang mga magulang. Naging bed spacer kasi siya sa bayan para mas malapit sa pinapasukang eskwelahan. Sa paraang yon, mas nakakatipid siya dahil hindi niya na kailangang mamasahe pa. Hindi naman palaging may kita ang kanilang palayan dahil nakadepende lamang yon tuwing anihan. Ume-extra rin sa pagkakarpintero ang kanyang ama para may maipanggastos din ang mga yon dahil lahat ng kinikita sa taniman ay ipinapadala sa kanya. Kaya naman, nang makatapos ay wala siyang ibang hinangad kundi ang makatulong sa kanyang pamilya. Pero bago pa man siya sumabak sa paghahanap ng trabaho, hiniling ng kanyang amang si Domingo na magbakasyon muna siya sa kanila at magpahinga kahit 1 buwan lamang. Ginawa niya naman yon dahil sabik na rin siyang makasama ang mga magulang at ang kanyang Kuya Rodel. Bago makarating sa kanilang sityo na nasa isang remote area o yung mahirap puntahan at hindi kayang pasukin ng malalaking sasakyan, ay mapapalaban muna siya sa mahaba-habang lakaran. Nakakapasok naman ang tricycle sa daan patungo sa kanilang lugar, pero hanggang patag lamang. Bukod kasi sa matarik at lubak-lubak ang daan, ay malalaki pa ang bato sa daraanan, kaya hindi talaga kakayanin ng tricycle o ng iba pang sasakyan. Kahit motor, nanganganib pang tumaob doon kapag pinilit na akyatin ang paahong kalsada papunta sa kanila. Para hindi abutin ng dilim, maagang kumilos si Maji para makauwi. Inaasahan kasi ng mga magulang niya ang kanyang pagdating. Hindi na siya masyadong nagdala ng damit dahil makalipas ang 1 buwan, babalik din naman siya sa bayan. Para siyang nabunutan ng tinik nang sa wakas ay matanaw na ang taniman ng mga taga roon sa sityo. Sa wakas nakauwi na rin ako. Ay, namiss ko talaga rito. Maji, nandito ka na pala. Balita ko, graduate ka na. Papansit ka naman dyan. Sige, magluluto kami ni nanay mamaya. Hatiran na lang kita. Aba, mukhang paldo ka na ngayon May trabaho ka na ba? Maghahanap pa lang. Pinauwi muna ako ni nanay at tatay para makasama nila, kaya pahinga muna ako ng 1 buwan.
Swerte mo talaga sa mga magulang mo, no? Di biro ang sakripisyo nila para sa'yo, kaya dapat lang natulungan mo rin sila kapag may trabaho ka na. Yun naman talagang gagawin ko kahit wala magsabi sa akin. Sige diretso na ako sa bahay. Hinihintay na nila ako ron eh. Matapos magpaalam kay Sally, nagpatuloy na sa paglalakad si Maggie. Napangiti siya nang makita ang nagkukulay berde nilang taniman. Yon ang pinaka nagbibigay ng kasiyahan sa kanila mula nang tumira sila sa sitio. At dahil sa kursong agriculture ay mas lalo niyang minahal ang trabahong kinamulatan niya. Halos kakambal niya na ang mga pananim at lupaing taniman mula sa pagkabata, kaya hindi siya nagdalawang isip na kunin ang kurso na malapit sa puso at buong pamilya niya. Ilang hakbang pa ang layo ni Maggie sa bahay nila ay halos magtatalon na sa tuwa ang kanyang ina dahil sa tagal nilang hindi nagkita. Kung pwede nga lang sana dito ka na lamang sa bahay eh. Wala na akong kakwentuhan tuwing gabi, tsaka wala na nagmamasahe sa likod ko. Ay sus, kaya naman pala eh. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Isang buwan naman po ako rito. Kung gusto mo, araw-araw kitang imamasahe. Magkukwentuhan din tayo kahit hindi pa gabi. Nakakatuwa ka talaga, anak. O siya, kumain ka na muna. Malayo ang nilakad mo. Nay, magluto po tayong pansit mamaya. Nako, pasensya ka na anak ha. Wala pa kasi akong maipambibili. Nagtinola lamang ako ng papaya para makahigop ka ng sabaw. Salamat po sa pagluluto ng paborito kong ulam, Nay ha. Pero makakapagpansit pa rin naman tayo mamayang hapon para may merienda sina Tatay at Kuya Rodel. Bumili po ako sa bayan bago ako dumiretso dito. Saan ka naman kumuha ng pambili? Di ba wala ka ng pera? Kulang pa nga ang pinadala namin sa'yo bago ang graduation mo eh. Nagpa-part-time po kasi ako sa bayan. Minsan sa karinderya, minsan naman sa bakery. Basta kung sino pong tatanggap sa akin, dun po ako. Ano? Nagtatrabaho ka habang nag-aaral? Opo, Nay. Kaya ko pa naman po eh. Tsaka nababalanse ko naman po ng pag-aaral at trabaho. Ibig bang sabihin, kulang ang pinadadala namin sa'yo? Ang totoo po niyan, kapos po talaga, Nay. Hindi ko na lang sinabi sa inyo kasi alam ko naman kung gaano kahirap kitain ang perang binibigay niyo sa akin. Ayoko pa madagdagan pa ang pagod niyo ni Tatay. Tsaka si Kuya Rodel din. Alam ko naman na kahit kayo nagigipit din kayo dito. Anak naman, obligasyon namin na suportahan ka dahil nagdesisyon kaming pag-aralin ka. Pero Nay, may obligasyon din po ako na tulungan ng sarili ko at hindi iasa lahat sa inyo. Kaya hayaan niyo lang po ako. Nagawa ko naman po eh. Nakatapos pa rin po ako kahit nagtatrabaho. Nakaipon pa ng konti kaya meron po tayong panggastos ngayon. Ay nako, hindi. Sa iyo na yan anak. Itabi mo na lang para may panggastos ka habang naghahanap ng trabaho. Dadagdagan na lamang namin kapag kinulang. Ayos naman kami rito. Saka ka na lang magbigay kapag kaya mo na at may sapat ka na ring hawak na pera para sa sarili mo. Masaya kami kapag nagkatrabaho ka na, pero malulungkot kami ng tatay mo kapag inabuso mo ang sarili mo. Tandaan mo, anak, mahirap man tayo. Prinsesa ang tingin namin sa'yo at mahal na mahal ka namin. Kaya ayaw namin na may hindi magandang mangyayari sa'yo. Napakasimple lang ng buhay ng pamilya ni Maggie sa sitio. Kung anong meron, yun ang kakainin nila para makaraos sa araw-araw. Hindi naman sila maselan at hindi rin sila naghahanap ng hindi kayang bilhin. Pero kahit mahirap lamang sila, dama ni Maggie ang sinasabi ng kanyang ina na prinsesa ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, nagpasya si Maggie na sumama sa taniman para makatulong sa kanyang pamilya. Nagtanim sila ng kamoteng kahoy at nag-ani naman ng mga gulay na dadalhin sa bayan. 2 beses lamang sa isang buwan kung bumaba sila sa bayan para magbenta ng gulay. Kung hindi kasi sila ang magdadala roon ay hindi rin naman yon mabebenta. Pero meron namang namimili ng gulay sa sitio at sila na mismo ang magdadala sa bayan. Kaya lamang ay masyadong mura ang pagbili sa kanila ng mga gulay at lugi sila roon.
Ang iba naman ay wala lang talagang mapagpipilian dahil hindi rin kaya maglakad ng malayo sa delikado nilang daan papunta ng bayan habang buhat ang mga inaning gulay. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nagluto na si Maggie ng kanilang merienda dahil 4:00 umuuwi sina Rodel at Domingo. Kinuha raw ang dalawa para maghukay ng gagawing balon, kaya halos maghapong wala sa bahay. Makalipas ang halos 1 oras ay narinig na ni Maggie ang pamilyar na sipol ng taong paparating. Kuya? Oh, bunso, nakauwi ka na pala. Kanina ka pa ba? Kaninang tanghali pa. Inabutan na nga ako ng init sa daan Pero sanay naman tayo sa ganyan. Isa pa, wala nang iitim pa sa balat ko. Pantay na to, sunod lahat. Huwag mong ikakahiya yan. Tanda yan ang kasipagan natin. Aba, syempre naman. Ay, siya nga pala kuya. Nagluto kami ni Nani ng pansit. Merienda natin. Talaga? Ikaw ang bumili? Oo, kuya. Binawasan ko lang ng konti yung naipon ko sa pa-extra-extra. Ano? Nagtatrabaho ka na? Noong nag-aaral pa ako, kuya. Pero huwag ka na magalit. Alam na rin naman ni nanay. Sinabi ko na kanina bago ko pa sabihin sa'yo. Ang mahalaga naman, nakatapos ako, hindi ba? Nagawa kong pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral. Ay, ano pa nga ba magagawa ko? Tsaka kahit ano naman ang gawin mo, mapapatawad pa rin kita. Ikaw yata ang paborito kong kapatid. Sinungaling? Wala ka lang choice kasi ako na lang ang kapatid mo, no? Sige ka, baka multuhin ka ni ate. Hindi mo pala siya paborito, ha? Uy, nako, baka dalawin pa ako nun sa panaginip pag sinabi kong paborito ko siya. Namamaya pa na nga, baka bumalik pa. Hay nako, ikaw talaga, kuya. Ay, nga pala, sa susunod, huwag ka na maglalakad na mag-isa pag pupunta ka ng bayan, ha? Bakit naman? Yung anak ni Manggari na dalaga, muntik na maghahasak. May dayo na naman kasi rito Madalas tumatambay sa may daanan tuwing pahapon na. May nakakita raw na gumagamit ng damo. Matagal pa naman akong pupunta sa bayan, kuya. Pero, kumusta na raw yung anak ni Manggari? Di ba, kakauwi lang nun galing sa Talisay? Oo, kaya imbis na magbabakasyon pa rito para makasama ang mga magulang niya, ayun, napilitan na agad umalis. Natakot, hinatid siya hanggang sakayan. Buti na rin yun. Makakasama lang sa kanya kung nandito pa rin sa sitio yung mga dayo. Kaya ikaw, tuwing may pupuntahan ka, magsabi ka agad sa amin, ha? Hindi na lamang sinabi ng dalaga, pero kinabahan din siya sa nabanggit ni Rodel. Ayaw kasi niya na mas lalo pang mag-alala ang kanyang kuya. Mabuti na lamang at na magpasya siyang umuwi nung araw na yon ay wala namang masamang nangyari sa kanya. Nung mga sumunod na araw, tumutulong na rin si Maggie sa kanilang taniman para makapagpahinga naman ang kanyang ina. Katulong niya roon sina Rodel at Domingo. Kapag magbababa naman ng mga inaning gulay sa bayan, sumasabay na lamang ang kuya niya sa ibang nag-aani. Sinusubukan niyang sumama pero hindi siya pinapayagan ng mga magulang nila. Hindi na siya nagtanong pa dahil alam niya na ang dahilan. Linggo ng hapon, abala sa pagwawalis si Maggie sa harap ng kanilang bahay nang makarinig siya ng malakas na tawanan ng grupo ng kalalakihan. Malapit lamang sa daanan ang kanilang bahay kaya makikita niya agad kung sino ang mga yon. Ilang sandali pa, napakunot noo si Maggie nang mapansin ang mga lalaking may mahahabang buhok. Puno ng tato ang katawan at may hit-hit pang sigarilyo. May edad na ang isa sa mga yon. Sa tansya niya ay hindi nalalayo ang edad ng lalaki sa kanyang ama. Ang katabi naman noon ay mukhang nasa mahigit 20 anyos pa lamang. May hikaw yun sa ilong at sa labi. Sila siguro yung mga dayong tinutukoy ni Kuya Rodel. Grabe, nakakatakot ang itsura nila. Ngunit ang mas nakaagaw pansin sa kanya ay ang nakasuksok na patalim sa tagiliran ng mas batang lalaki, hanggang sa tinawag yung anak ng pinakamatanda sa grupo. Nang akmang titingin sa direksyon niya ang lalaki, ay kaagad siyang naglakad papasok sa loob ng bahay. Mula roon ay sumilip siya sa butas ng sawali nilang dingding para makita kung anong balak gawin ng grupong yon. Maya-maya pa,
Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang makitang naglalakad ang mga yon papalapit sa kanilang bahay. Nanlamig ang buo niyang katawan dahil sa kaba. Siguradong kakatok ang mga yon at hindi niya alam kung paano makikipag-usap nang hindi nanginginig sa takot. Anak, magtago ka muna sa kwarto. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, ha? Pero, Nay, magmadali ka na, ha? Mag-iingat po kayo, Nay, ha? Ako na bahala. Sige na, magtago ka na ron. Makalipas ang ilang sandali ay mas lumakas pa ang mga yabag. Tanda na doon nga ang punta ng mga dayo. Ngunit kahit 4 na lalaki pa ang nasa labas ng mga sandaling yon ay hindi man lamang nakaramdam ni katiting na takot si Lita. Sa edad niyang yon ay marami na siyang pinagdaanan sa buhay at marami na rin siyang nakaharap na taong asal demonyo. Ang iba pa roon ay mga halang ang kaluluwa. Isa pa, hindi niya hahayaan na may masamang mangyari sa bunso nilang anak ni Domingo. Tapo! Tapo! Ano ba yon? Bakit ka sumisigaw? Baka kasi bungol na nakatira dito at mukhang hindi naman ako nagkamali. Gurang na pala nakatira dito. Parang may nakita akong isa pang babae kanina. Wala nang iba nakatira dito. Ako lang at ang asawa ko. May anak kami pero lalaki yon at hindi babae gaya ng sinasabi mo. Ibig sabihin guni-guni ko lang yon? Tay, may diferensya na yata ang mga mata ko oh. Kung may iba ka pang kasama dyan, palabasin mo na kung ayaw mo lagyan ko ng konting palamuti ang katawan mo, tanda. Wala nga iba nakatira dito. Bakit ba ang kukulit nyo? Magsilayas na nga kayo. Ang lalakas na loob nyo manakot samantalang pumapasok kayo rito ng walang pahintulot. Pwede ko kayong kasuhan ng trespassing. Tay, trespassing daw tayo. May sira yata ang utak na matandang yan Nandito pa nga tayo sa labas ng bahay, trespassing na. Ang lupang tinatapakan nyo ngayon, pagmamay-ari namin. At hindi kayo maaaring tumapak dito ng walang pahintulot. Alam mo, hindi namin kailangan ng pahintulot mo, tanda. Tabi nga! Halos magwala na ang puso ni Maggie nang marinig niyang pumasok na sa bahay nila ang lalaking kausap ng kanyang ina. Nagpalinga-linga siya sa kwarto. Sa liit noon ay wala na siyang ibang mapagtataguan. Sinulyapan niya ang bintana. Kailangan ko makalabas dito. Siguradong lalo mapapahamak si nanay kapag nakita nila ako. Bago pa man tuluyang makapasok sa bahay ang mga dayo, nagawa na ni Majing tumalon sa bintana ng kwarto. Nang makalabas ay maingat niya yung isinara para hindi malamang doon siya dumaan. Nagtago muna siya sa may malaking puno sa likod ng kanilang bahay para hindi siya makita ng lalaking yon. Nagtiwala na lamang siya na malulusutan yon ng kanyang ina. Narinig niya ang malakas na boses ng isang lalaki nang pasukin ang kanilang silid. Walang tao rito. Mukhang nagsasabi nga ng totoo yung matandang yan. Umalis na tayo rito. Wala naman pala tayong mapapala Sandali lang, tay. Baka may machichibog pa tayo rito. Mukha ba may makukuha tayong pagkain dito? Baka nga ako pa magbigay sa matandang to Sa bagay, mukha nga magigiba na tong nabubulok nilang bahay Iba na lang ang puntahan natin. Mabuti pa nga, tay. Nakahinga ng maluwag si Maggie nang umalis na ang mga dayo. Nang masigurong nakalayo na ang mga yon, ay saka lamang siya bumalik sa kanilang bahay. Kaagad niyang kinumusta ang kalagayan ng kanyang ina. Ayos lang po ba kayo, Nay? Oo, ayos lamang ako. Mabutit nakalabas ka kaagad kanina. Halos mahimatay na ako sa pag-aalala nung pumasok sila sa kwarto. Buti na lamang ay nakalabas ka kaagad. Natakot kasi ako na baka kung anong gawin sa'yo ng mga yon kapag nakita nila ako sa kwarto. Sasabihin nila nagsisinungaling ka pa. Huwag mo kong alalahanin, anak. Matanda na ako. Kung may masama mang mangyayari sa akin, sigurado akong hanggang doon na lang talaga ang buhay ko. Nay naman matagal pa kayong mabubuhay. Matagal pa tayo magkakasama. Matagal pa talaga, anak. Hindi ko naman sinasabing mawawala na ako. Ang sakin lang, kung may mangyayari man, hindi na natin kontrolado yon.
Pero hanggat kaya pa natin mag-ingat, gagawin po natin yun, Nay, di ba? Ay, syempre naman, anak. Pero Nay, taga saan kaya ang mga yon? Kawawa naman ang mga nabibiktima nila dito. Nako, makakahanap din ng katapat ang mga yon. Masyado nilang minamalit ang mga taga rito. Akala yata nila matatakot nila ang lahat. Hindi nila alam kung anong sasapitin nila kapag may kinanti sila sa lugar na ito. Bakit po, Nay? Huwag mo nang alamin. O siya, halika na. Maghanda na tayo ng lulutuin para sa hapunan. Kahit nakaligtas si Maji sa mga dayo, ay hindi pa rin mawala ang kanyang pangamba. Pakiramdam kasi niya ay hindi pa tapos ang mga yon at babalik pa rin sa kanila. Noon lang siya nakaramdam ng ganoong takot. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa pamilya niya na posibleng saktan ng mga dayong yun. Samantala, matapos namang mameste ng mga residente sa sitio, ay tuwang-tuwang ikinalat ni Onad sa mesa ang kanilang mga nakuha. Ilang delata, itlog at kung ano-ano pang pagkain. Mas masaya sana kung may alahas din tayo nakuha. Pero sa hirap ng mga taga rito, malabo yun. Kahit nga sana magandang babae na lang, Tay. Sino ba kasi nakita mo kanina? Baka namang guni-guni mo lang yun. Hindi. May nakita talaga akong babaeng pumasok dun sa bahay ng matandang nakausap natin kanina. Sus, baka nga guni-guni mo lang. Hinalugog naman natin ang bahay nila, di ba? Pero wala naman tayong nakitang dalaga ron. Paano kung nauna niya pala tayo nakita kaya nakapagtago siya? Posible rin naman, pero sa liit ng bahay nila, parang imposible naman yung sinasabi mo. Paano kung nakapagtago siya sa likod ng bahay nila? Pwede rin. Teka, bakit ba gustong-gusto mo makita yung babaeng yun? Gusto ko lang patunayan na hindi ako namamalik mata at niloloko tayo ng matandang nakausap natin, Tay. Ay, hayaan mo na yon. Matanda na nga eh. Hindi na yun magtatagal dito sa lupa. Sa bagay, ang mahalaga, marami-rami tayo nakuha ngayon. Mabubuhay tayo dito sa sityon to. Pansamantalang nakikitira sina Onad sa bahay ng kanyang pinsan na noon ay security guard sa bayan. Dahil wala namang nakatira sa bahay ay sila na lamang muna ang tumutuloy doon. Ngunit ang hindi alam ng kanyang pinsan, isinama niya ang buong barkada dahil pare-pareho na silang hinahanap ng mga pulis dahil mayroon silang ninakawan at pinagsamantalahan sa bayan. Kailangan nila magtago at yun ang pinakaligtas na lugar na kanilang napuntahan. Hindi yun agad-agad napupuntahan ng mga pulis dahil masyadong malayo. Kahit mismo sila ay naranasan ng hirap sa kasumpa-sumpang daan at dahil wala silang trabaho, ang tanging naisip na lamang nilang paraan para madaling makadiskarte ay ang pagnanakaw. Lantaran nila yung ginagawa pero nag-iingat sila na matunton ng mga pinagnanakawan nila. Walang nakakaalam na doon sila nakatira sa bahay ng pinsan niya dahil wala naman yung kapitbahay. Nasa loob ng gubat ang lugar kaya kahit mag-ingay sila at tumambay sa labas ay walang makakakita sa kanila. O eto, may nakuha kong alak. Pagsaluhan natin yan mamaya. Kakatayin muna namin yung ninakaw namin manok, Tay, para masarap-sarap naman ang pulutan natin. Hoy, isa lang ang katayin nyo ha. Huwag kayong ubus biyaya. Tipirin nyo ang mga nakuha natin. Baka sa susunod wala na tayong manakaw. Alam nyo namang mahihirap lang ang nakatira dito. Sus, problema ba yun, Tay? Targetin din natin yung ibang sityo. Isa-isahin natin. Huwag kang ang bobo. Kapag nakaabot pa tayo sa ibang sityo, baka may mag-report na sa kanila. Paano kung matuntun na tayo ng mga pulis dito? Baka sa sobrang kampante natin masurpresa na lang tayo. Yun lang, himas-stress tayo nun pag nagkataon. Buti alam mo, yun ang iiwasan natin mangyari kaya magtipid kayo. Hindi nyo naman siguro gugustuhin umextra sa mga taniman dito. Ang kikitain nyo ron, kulang pa sa pambigas natin. May punto naman ang ama ni Bingo, kaya nakinig na lamang siya sa mga sinabi noon. Nang gabing yun, nagpakalunod sila sa alak.
kantahan, sayawan at sigawan na parang mga nasisiraan ng ulo. Ang iba sa kanila ay gumagamit pa ng damo habang nag-iinuman para maging mas masaya ang buong gabi. Pambihira! Mas masaya sana ang selebrasyon natin kung meron tayo kahit isang babae man lang na mapaglalaroan dito. Saan naman tayo kukuha niyan? Halos lahat ng mga nakatira dito makunat pa sa lola mo. Ikiskis mo na lang yan sa pader. Nang gabing yun naman ay nakarating kina Maji ang balitang kinuhaan ng mahalagang gamit ang ilan sa mga residente sa sitio habang abala sa trabaho sa bukid. Ang iba naman ay nawalan ng mga alagang hayop na pangbenta. Pagkatapos ay umalis na rin ang grupo ng mga dayo. Walang nakakaalam kung taga saan ang mga yon at kung saan man tumutuloy. Ang inaalala pa ni Maji, baka may kamag-anak sa lugar ang isa sa mga yon, kaya malakas ang loob na pumunta roon at may ideya na rin kung sino sa kanila ang maaaring pagnakawan. Pambihira talaga ang mga dayong yun. Salot dito sa lugar natin. Wala talaga silang magandang maidudulot dito. Inihiyan ba naman ang mga punlang talong ni na paring Luis? Tagasan ba kasi ang mga yun, Tay? Masyadong malalakas ang loob eh. Parang mga sanay na sanay sa ginagawa nila. Mag-ama pa nga raw yung dalawang pinakamayabang eh. Yun nga rin ang narinig ko, kuya, nung pumunta sila rito. Nako, kung hindi nakapagtago yang si Maji, siguradong pinagsamantalahan na siya ng mga yon. Itsura pa lang nila eh, mukhang hindi talaga gagawa ng mabuti. Mga bastos, pumasok sila rito nang walang pahintulot. Kung nandito lang ako kanina, inupakan ko yun eh. Mabuti na rin na wala ka kanina. Kung lalabanan mo sila ng mag-isa, para ka na rin nagpakamatay. Tama ang iyong ama. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong lumaban. Minsan, mas makakalamang ka sa kanila kung mananatili kang kalmado. Tsaka ka mag-isip kung paano aatake sa kanila nang hindi nila inaasahan. Pero dahil wala naman silang nakuha sa atin, mukhang hindi na tayo babalikan ng mga yon. Huwag tayong pakasisiguro, Nay. Nandito pa si Maji. Kapag nakita siya ng mga dayo, siguradong pupuntiryahin pa rin siya. Ano kaya kung bumalik ka na agad sa bayan, anak? Gustuhin man namin makasama ka pa rito ay hindi naman namin gustong malagay ka sa alanganin dahil sa mga yon. Pero Tay, ilang araw pa lang po ako rito. Alam ko, anak, pero malakas ang kutob ko na babalik pa sila para manggulo. Ayoko naman mapahamak ka. Kung kami lang ang nandito, hindi nila kami gagalawin dahil wala naman sila mapapala. Kaya nakikiusap ako sa iyo, anak. Bumalik ka na lamang sa bayan. Saka ka na lamang ulit umuwi kapag maayos na ang lahat. Ipapasundo pa kita sa kuya mo kung gusto mo. Walang nagawa si Maji, kundi ang sundin na lamang ang sinabi ng kanyang ama. Naisip niya rin na maaari pa silang mapahamak kung magmamatigas siya. Ang problema, nung paalis na sana siya ay bigla namang may nangyari. Mukhang napasarap ang tulog ni tatay ah. Napagod kasi kahapon yan. Hayaan mo na lang muna matulog. Pahinga naman namin ngayon eh. Pero malilipasan na si tatay ng gutom. Teka, subukan ko kayang tawagin. Pinuntahan ni Maji ang ama sa kwarto. Naabutan niya si Domingo na payapang nakahiga sa katreng nalalatagan ng banig. Nakaramdam siya ng awa sa tatay niya dahil sa edad na yun ay nagagawa pa rin noong magtrabaho. Hahayaan na lamang muna sana niyang matulog si Domingo nang meron siyang mapansin. Tila hindi na gumagalaw ang kanyang ama. Kapag natutulog kasi yon ay malakas humilik at halos hindi mapakali sa higaan. Hindi rin yun natutulog ng nakatihaya, kundi laging patagilid lamang. Tay, gising na po. Magkape na tayo. Ngunit nananatiling walang galaw ang kanyang ama, kaya tinapik-tapik niya na yun sa braso. Nang hindi pa rin magising, ay doon na siya kinabahan. Nanginginig ang mga kamay na dinama ni Maji ang pulso ng kanyang ama. Maya-maya pa, nanlamig ang buong katawan niya at tila nanigas na lamang sa kinatatayuan nang meron siyang mapagtanto. Maji, anak, hayaan mo na lang munang matulog ang... anong nangyayari?
Anak, bakit ka namumutla? Nay! Wala na po si tatay. Nabalot ng matinding kalungkutan ang bahay ni Maji nang makumpirma na wala na nga ang kanyang ama. Halos hindi na bitawan ng kanyang ina at ng Kuya Rodel niya ang bangkay ni Domingo dahil sa matinding pangungulila. Hindi nila matanggap ang nangyari at hindi rin yon magiging madali para sa kanila dahil napakalaking bahagi ng kanilang buhay ang matanda. Samantala, dahil ilang oras ang biyahe papuntang bayan at hindi pa kayang pasukin ng malalaking sasakyan ang kanilang sityo, ay walang punerarya ang tumatanggap ng serbisyo para sa mga taga roon. Kaya naman ang tanging pag-asa na lamang nila ay yung mga gumagawa ng murang kabaong na gawa sa plywood at yero na pinipinturahan lamang ng puti para mabigyan ng disenteng libing ang namatay. Mabuti na lamang at may residente roon na isang lisensyadong embalsamador na nagbibigay ng libreng serbisyo para sa mga taga-sityo. Kaya lamang ay malayo pa ang pagkukunan nila ng biniling kabaong. Kailangan ng 2 tao para magbuhat noon papunta sa kanilang bahay. Magaan lang naman yon, pero dahil may kahabaan ay kailangan ng isang alalay sa dulo. Hindi rin kasi ganoong katibay ang pagkakagawa dahil tinipid lamang yon sa materyales. Kuya, ako na lamang ang sasama sa'yo. Magaan lang naman yung kabaong. Kaya kong buhatin yon. Huwag na, Maji. Dito ka na lang sa bahay. Samahan mo na lamang si nanay. May kakilala naman ako na pwedeng tumulong sa akin. Kuya, sige na. Hayaan mo na akong gawin yon para kay tatay. Alam mo naman kung gaano kalaki ang sakripisyo niya para sa akin, hindi ba? Kaya gusto ko rin magsakripisyo para sa kanya, kahit sa pagbuhat lang ng kabaong niya. Ay, o siya, sige. Maaga na lang tayong aalis bukas dahil kailangan ng mailagay sa kabaong ang katawan ni tatay. Tumangot-tango na lamang si Maji sa sinabi ng kanyang kuya. Maraming ibinilin sa kanya si Rodel para sa gagawin nila kinabukasan. Pero ng gabing yon ay binalot na lang muna nila ng malinis na kumot ang bangkay ng kanilang ama at inilagay muna yon sa mahabang upuan sa maliit nilang sala. Iisa lang kasi ang kanilang kwarto at magkakatabi silang natutulog kaya hindi maaaring doon ilagay ang bangkay. Kinaumagahan, maagang tumulak sina Maji at Rodel para kunin ang ataul para sa kanilang ama. Madilim-dilim pa noon at malamig pa ang paligid, kaya halos yakapin na nila ang mga sarili nila habang naglalakad. Sabay na napatingala ang magkapatid nang biglang kumulog ang kalangitan. Naku, wag naman sana tayong abutan ng ulan. Mahihirapan tayo sa paglalakad mamaya. Madulas ang daan paakyat. Kaya nga kuya, yero pa naman yung ginamit sa kabaong kaya madulas kapag nabasa ng ulan. Ay, teka, isasakay ba natin sa tricycle yun mamaya? Oo, arkila na lang tayo ng tricycle kahit hanggang dun lang sa pinakadulo ng patag. Tapos, bubuhatin na lang natin hanggang sa bahay. Nagpatuloy sa paglalakad ang magkapatid. Malayo-layo pa sila sa kanilang pupuntahan. Yun kasi ang sentro ng kanilang barangay. Naroon ang barangay hall, ang may kalakihang eskwelahan, pati na rin ang gumagawa ng kabaong. Nang makuha nila ang ataul para kay Domingo, ay naghanap na si Rodel ng masasakyang tricycle. Isinakay nila ang ataul doon para magpahatid hanggang sa pinakadulo ng proper. Habang kausap ni Rodel ang matandang driver, ay tahimik namang nakatayo sa tabi ng bintana si Maji. Sigurado ba kayong kaya nyo nang buhatin ang ataul hanggang sa inyo? Napakalayo ng lalakarin nyo. Mukhang uulan pa. Kaya na namin yan, boss. Sanay naman kami sa mahabang lakaran eh. O siya, sige. Mag-iingat na lang kayo mamaya, ha? Magkano nga po pala hanggang sa dulo ng proper? Ano ba kayo? Huwag na kayo magbayad. Sa mga ganyang pagkakataon kasi, hindi na talaga ako naniningil ng pamasahe, lalo na't may kamahalan kapag malayo-layo ang paghahatiran.
Ipandagdag nyo na lang sa panggastos nyo sa burol ng tatay nyo. Nako, maraming salamat po, Manong. Napakabuti niyo naman po. Minsan na rin akong namatayan kaya alam ko kung gaano yung kahirap para sa inyo. O siya, sige, baka abutan pa kayo ng ulan. Ay siya nga pala, nakikiramay ako ha. Ipagdarasal ko rin ang kaluluwa ng yumao ninyo mahal sa buhay. Maraming salamat po sa pakikiramay. Inihatid sila ng butihing driver hanggang sa kanilang bababaan. Ngunit nang huminto roon ng tricycle, hindi nila inaasahan ang matinding panganib na naghihintay sa kanila. Nung mga sandaling yun, namutla si Maji nang makita ang 4 na kalalakihang nakaharang sa kanilang daraanan. May dalang itakang isa sa mga yon at ang iba naman ay may hawak na balisong at 2x2. Nanlamig ang buong katawan niya nang makilala ang grupo. Yun ang mga dayong sapilitang pinasok ang kanilang bahay. Kuya, anong gagawin natin? Hindi natin kakayaning labanan ng mga yan. Sila yung mga dayong pumasok sa bahay. Nalintikan na. Wala pa naman akong dalang balisong ngayon. Kuya, anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Basta huwag kang lalapit doon. Akong haharap sa kanila. Pero, kuya... Maji, makinig ka sa akin. Dito ka lang. Gagawin kong lahat para hindi ka nila masaktan. Bago pa man mapigilan ni Maji ang kanyang kuya, ay naglakad na yon at buo ang loob na hinarap ang grupo ni Onad. Noong una ay sinubukan pang makiusap ng kuya niya dahil kailangan na nilang madala ang ataul na para sa kanilang ama, pero hindi siya pinakinggan ng mga dayo. Ang iba sa mga yon ay pinagdiskitahan naman ang driver ng tricycle. Walang awa yung binugbog ng 2 lalaki. Mahina at parang may sakit pa ang tricycle driver, kaya madali lamang yung natalo ng mga dayo. Si Rodel naman, inundayan na rin ng suntok ni Onad. Doon na nagsimula ang gulo. Sinubukang lumaban ng kuya ni Maji pero napuruhan pa rin yon matapos pagtulungan ng 3 lalaki. Maji, tumakbo ka na! Bilisan mo! Ngunit hindi na nagawa pang makagalaw ng dalaga. Nagdalawang isip siya kung tatakbo para sa kaligtasan niya o sasamahan ang kuya niya roon kahit anong mangyari. Bago pa man siya makapagdesisyon ay naramdaman na niyang hinablot siya ng isang lalaki. Huli ka! Sumama ka sa akin! Bitawan mo ako! Hindi ako sasama sa'yo! Huwag ka nang pumalag kung ayaw mo masaktan! Sa kabila ng pagpupumiglas, hindi na nagawa pang makawala ni Maji sa kamay ng mga kalalakihan. Hindi na siya nakagalaw pa ng 2 magkasunod na suntok sa sikmura ang pinakawalan ni Bingo bago siya binuhat noon. Naiwan naman doon ang wala ng malay niyang kapatid, pati na rin ang kinawawang driver ng tricycle. Puno ng pasa at sugat sa katawan si Rodel. Iniwan na yon doon ng kalalakihan dahil imposible nang makalaban pa sa kanyang kalagayan. Si Maji naman dinala ng grupo sa inuuwian nilang bahay at doon pinagsamantalahan habang nagdiriwang sina Onad at Bingo. Dahil sa panlalaban ay napuno ng pasa at galos ang katawan ng dalaga. Hindi kasama ng mag-ama ang 2 sa mga dayo dahil kinailangang ibenta ng mga yon ang ninakaw na tricycle. Ang kabaong naman ay dinala ng mag-ama sa sitio para sa mga interesadong bumili. Nang lumalim na ang gabi, nagising ang nanghihinapang si Maji. Gusto niyang sumigaw nang sumigid ang matinding kirot sa maselang parte ng kanyang katawan at ganoon din ang mga braso niyang iginapos ng mag-ama habang siya ay pinagsasawaan. Wala na ang puring matagal niyang iningatan. Wala nang dahilan para protektahan pa siya ng kanyang magulang at kapatid. Nagtatagis ang mga bagang na bumangon si Maji sa higaan. Mariin niyang kinagat ang mga labi nang muling maramdaman ang sakit. Kailangan niyang tiisin yun. Sinulyapan niya ang mag-amang humihilik pa sa papag habang hawak-hawak ang bote ng alak. Sinikap niyang makatayo.
Nagdahan-dahan yun at ingat na ingat siyang makalikha ng ingay. Bawat pag-ingit ng papag ay napapabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Halos pigilan niya na ang paghinga nang kinailangan niyang hakbangan ang natutulog na si Onad sa may bukana ng pinto. Maya-maya pa, nagngilid ang kanyang mga luha at marahas na nagbuga ng hangin nang sa wakas ay makalabas na ng silid. Akmang aalis na siya nang marinig niya ang boses ng mga lalaking nagtatawanan at mukhang papalapit ang mga yon sa bahay na pinagdalhan sa kanya. Mukhang yun na ang mga kasama ng mag-ama at nakabalik na mula sa pagbebenta ng ninakaw na tricycle. Dali-dali siyang naglakad patungo sa kusina. May pintuan doon papunta sa labas ng bahay. Kasasara pa lamang niya ng pinto nang bumukas naman ang isa pang pinto na nasa harapan. Mas lumakas ang tawanan ng dalawang lalaki nang makita ang ayos ng mag-amang nakatulog na, dala ng kalasingan. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalaga. Tumakbo na siya papalayo sa lugar na yon. Kailangan niyang puntahan ang kanyang ina dahil baka pati yun ay mapahamak pa. Nay! Nay! Diyos ko, ano nangyari sa iyo, anak? Bakit puro pasakat? Sandali! Nasaan ang kuya mo? Nay, hinarang po kami ng mga dayo kanina. Binugbog nila si kuya, pati po yung driver, at naiwan na lamang sa tabing kalsada. Hindi ko alam kung buhay pa sila ngayon, Nay. Ginahasa po nila ako. Paulit-ulit nilang binaboy ang katawan ko. Wala silang awa. Mga hayop sila. Mga hayop sila, Nay. Napahagulhol na lamang si Lita sa nalaman mula sa anak na dalaga. Namatayan na nga sila ay ganoon pa ang sinapit ng kanyang mga anak. Dahil batid nilang maaari pa silang matunton ng mga dayo, kaagad na silang kumilos para umalis doon. Pero bago nila yun gawin, ay kinailangan muna nilang ilibing ang katawan ng kanyang asawa bago pa man yun mabulok. Dahil pati ang ataul ay ninakaw na rin ng mag-amang dayo, wala na silang nagawa kundi ang ilibing si Domingo nang nakabalot lamang sa kumot. Magkatulong nila yung binuhat papunta sa taniman. Ilang oras na naghukay ang mag-ina. Ginamit ni Maji ang natitira niyang lakas sa kabila ng kanyang panghihina para mapalalim ang hukay. Pasensya ka na, Tay. Kung hindi ka man lang namin nabigyan ng disenteng libing, pangako, pansamantala lamang ito. Babalikan ka namin ni Nanay. Matapos ibaon sa 3 talampakang hukay si Domingo, ay kumilos na ang mag-ina para lisanin ang sityo. Dadalhin lamang nila noon ang mga importanteng gamit at ilang pirasong damit. Ngunit habang iginagayak ang mga dadalhin, napansin ni Maji ang isang kahon na gawa sa kahoy na nasa 2 dangkal ang haba na inilagay ng kanyang ina sa dalang bag. Itatanong pa sana niya kung para saan yun, pero hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon dahil sa pagmamadali nilang mag-ina. Ibinilin na lamang nila sa kakilala ang kanilang taniman at sinabihang anihin na lamang ang maaaring anihin doon. Nagtaka pa ang mga yon sa biglaan nilang pag-alis, pero mas pinili nilang hindi na lamang banggitin ang tungkol sa nangyari. Ngunit bago umalis ay binalaan ni Lita ang mga malalapit na kaibigan tungkol sa mga dayo. Nang makarating sila sa proper, doon na nila nabalitaan ang tungkol sa 2 lalaking natagpuang walang malay sa tabi ng kalsada. Kaagad nilang hinanap kung saan dinala ang mga yon dahil malakas ang kutob nila na isa sa mga yon ay si Rodel. At hindi naman sila nabigo nang marating ang bahay ng manggagamot na tinutukoy ng kanilang napagtanungan. Napahagulhol na lamang si Maji nang makita ang kalunos-lunos na itsura ng kanyang kuya.
Halos hindi na makilala ang muka ng binata dahil sa malalang pamamaga ng muka, sa dami ng suntok na tinamunoon. Puno rin ng pasa ang katawan, sa kanya lamang napagtanto na may saksak din pala sa tagiliran ang kanyang kapatid. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa amin ng kuya ko. Hindi rin ako papayag na hindi kayo mabibigyan ng hustisya, anak. Muntik na kayo mawala sa akin, kaya sisiguruhin ko maghihirap sila hanggang sa kamatayan. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Ngunit hindi na yun sinagot pa ni Lita. Sa halip ay hinarap na lamang niya ang manggagamot na nag-asikaso sa kanyang panganay. Pinasalamatan niya ang matanda dahil kung hindi dahil sa tulong noon ay tiyak na nalagay sa alanganin ang isa niya pang anak. Kagagaling lang daw kasi ng manggagamot sa kanilang sityo nang madaanan si Rodel at ang driver ng tricycle na nakahandusay sa madamong parte sa gilid ng kalsada. Ilang sandali pa, nagkamalay na si Rodel. Bagamat hindi pa nila ipinapaalam ang tungkol sa sinapit ni Maggie, nang makita ng binata ang itsura ng kapatid ay nanggalaiti yun sa galit. Ayaw pa sanang magkwento ng dalaga pero napilitan na lamang siyang sabihin ang totoo. Nang humupa ang galit ng kanyang kuya ay saka lamang nila napag-usapan ang tungkol sa maaari nilang puntahan. Saan na po tayo pupunta ngayon, Nay? Wala na po tayong ibang kamag-anak dito. Sa bahay ng pinsan ko. Malaki naman ang bahay niya kaya kakasya pa tayo roon. Teka, Nay, sigurado ba kayo na patutuloyin tayo ng pinsan ninyo? Baka mamaya paalisin lang tayo nun. Malalim ang pinagsamahan namin mula pa nung mga bata pa lamang kami. At sinabi niya sa akin na kapag nangailangan ako ng tulong, sa kanya ako lumapit. Sa ngayon, matutulungan niya tayo kahit sa pansamantalang matitirhan lamang. Nasa kabilang bayan pa ang bahay ng pinsan ni Lita, kaya bumiyahe pa sila patungo roon. Ginamit na lamang nila ang natitirang pera ni Maggie. Naging mainit naman ang pagtanggap sa kanila ng pinsan niyang si Edna. Matapos niyang ikwento ang nangyari sa pamilya niya, ay mainit ang naging pagtanggap noon sa kanya. Hindi ka nagkamali ng nilapitan, Lita. Dito na lamang kayo tumira dahil bihira nang umuwi ang mga anak ko. Ako na lang ang mag-isang nakatira dito sa bahay. Salamat sa pagtanggap mo sa amin, Edna. Alam mo namang wala na akong ibang malalapitan kundi ikaw lamang. Hirap na hirap ako ngayon. Wala na akong kapera-pera at halos madurog pa ang puso ko sa nangyari sa pamilya ko. Kamamatay lamang ni Domingo, pero heto't ipinaranas ng mga demonyong yon ang impyerno sa mga anak ko na wala namang ginawang masama sa kanila. Mababait sina Maggie at Rodel. Hindi sila dapat makaranas ng ganong kahayupan na trato mula sa ibang tao. Ano nang binabalak mong gawin ngayon? Gaganti ako. Gagantihan ko sila sa paraang kahit pagsisihan nila ang mga nagawa nilang kasalanan ay hindi na nila matatakasan ng kamatayan. Hindi kumatim na buhay pa sila at nagagawa pa magsaya matapos ang kademonyohan nila. Pero kakailanganin ko ang tulong mo, Edna. Makakaasa ka, pero ano bang tulong ang kailangan mo? Ikaw ang mas malakas sa ating dalawa dahil kulam lamang ang kaya kong gawin. Magtulungan tayo para mas matinding parusa ang maranasan ng mga hayop na yon. Masyadong mabigat ang kasalanan nila sa pamilya ko. Hindi lang ataol ng asawa ko ang ninakaw nila, kundi pati ang iniigatang puri ng anak ko, Edna. Naiintindihan kita. Sige, gagawin kong lahat na makakaya ko para maisagawa ang paghihiganti mo sa kanila. Naging payapa naman ang unang araw ng mag-iina sa bago nilang tirahan. Likas na mabait si Edna at kahit noon lamang muling nakita ng matanda ang mga pamangkin, ay inasikaso pa rin ang mga yon na parang tunay na anak.
May kalakihan din ang bahay dahil may 3 kwarto yon na gawa sa plywood ang dingding. Sa likod naman ng bahay ay may sariling poso, kaya hindi na sila magbabayad ng tubig. May malawak ding taniman doon ang ginang, kaya may mapaglilibangan si Maji habang nagpapagaling pa sa mga natamong pasa. Kapag maayos na ang kalagayan niya, sa kanya sisimulan ang paghahanap ng trabaho. Bagamat masyadong mabigat ang nangyari at naranasan niya, ay mas nangibabaw pa rin sa kanya na magpatuloy sa buhay para sa kanyang ina at kapatid. Samantala, kung matagumpay na nakaalis sina Maji sa sitio, ay tila nagkaroon naman ng malaking problema sina Onad at Bingo nang malamang nakatakas ang dalaga. Bakit kasi nagkaroon ako ng anak na tatanga-tanga? Oo. Teka, bakit naging kasalanan ko na lang yun? Pareho naman tayong lasing, Taya. Sinabihan kita na huwag kang masyadong maglalasing dahil babantayan mo pa yung babae. Hindi mo pa inintay ang mga kasama natin. O ngayon, anong gagawin mo kapag bigla na lang tayo nireklamo ng babaeng yon? Matutuntun tayo rito. Napakabobo mo. Di mo ba alam na wala tayong ibang mapupuntahan? Gagawin ko na lang ng paraan, Tay. Hanapin ko siya. Tsaka pamilyar sa akin yung lalaking kasama niya. Magkapatid pala sila. Sa narinig ko nung humingi ng tulong yung babae, tinawag niyang Kuya Rodel yung lalaking binugbog namin. Yung babae naman, tinawag na... ano nga yun? Maji! Yun nga! Magtatanong-tanong na lang ako mamaya para mahanap ang bahay ng magkapatid. Wala naman silang ibang pupuntahan kundi sa bahay pa rin nila eh. Siguraduhin mo lang na madadala mo siya rito dahil kung hindi, ikaw ang sasalo ng lahat ng kapalpakan nangyari. Teka, bakit ako lang? Sino bang gigil na gigil sa kanya nung gabing yon, Tay? Di ba ikaw? Tapos ngayon, ako na ang sasalo? Hindi naman yata tama yun. Wala kang karapatang magreklamo kaya manahimik ka na lang dyan. Pagkatapos mag-almusal mamaya, simulan mo ng paghanap. Tandaan mo, Bingo, ikaw lang dapat mag-isa magtatanong-tanong. Kung kinakailangan magtakip ka ng muka, gawin mo. Baka matakot na sa iyo yung ilan sa mga residente na kakakilala na sa atin dito. Mas lalo ka makakaagaw pansin. Mag-iingat ako, Tay. Sisiguruhin kong walang makakakilala sa akin. Nang makaalis ng bahay si Bingo, ay sinimulan na niya ang pagtatanong-tanong kung saan nakatira ang magkapatid na sina Rodel at Maji, hanggang sa mapagtanungan niya si Sally. Sina Maji? Ayun ang bahay nila, oh. Pero sa pagkakaalam ko, wala sila dyan eh. May sabi-sabi na biglaan na lang daw silang umalis na mag-iina. Nakakapagtaka nga, kasi gabing-gabi na nung mag-alsabalutan sila. Parang may gustong takasan. Tapos, alam mo yung asawa niyang namatay? Ibinaon na lang daw sa may taniman nila nang wala sa ataol. Pambihira. Kinikilabutan ako. Natulala na lamang si Bingo sa kanyang mga natuklasan. Ang bahay kasing itinuro ng babaeng napagtanungan niya ay ang bahay na kanilang pinasok. Tama nga ako, Tay. May iba pa nga nakatira sa bahay na pinasok natin. Doon daw nakatira ang anak niyang dalaga. Kaya malamang nagtago siya nung makita tayo. Tingnan mo nga naman, oh. Nagtago pa siya ng araw na yun, pero makukuha rin naman pala natin siya sa ibang paraan. At mas jumapat pa tayo dahil may kasama pang tricycle at ataul. Natutuwa ka pa. Nasa na raw yung mag-iina? Siguradong nagpakalayo-layo na yon. Huwag ka na magulat kung isang araw may susundo na lang sa atin dito para pusasan at dalhin sa presinto. Si tatay naman, oh. Puro rehas kasi nasa utak mo eh. Hindi tayo mahuhuli. Takot na lang ng mag-inang yun. Ano pa magagawa ng nanay nung Maji? Baka nga ilang araw na lang ang itatagal nun sa mundo eh. Inunahan na ng asawa eh. Bagay naman siguro sila hanggang sa hukay. Sira ulo. Siya nga pala, mamaya elok nyo na sa mga taga-sityo ang ninakaw na ataol ha. Kahit mura nyo lang ibenta kaysa naman kasama pa natin yan dito sa bahay. Sige, Tay, kami nang bahala dyan. Ngunit kahit halos maghapon na naghanap ng mapagbebentahan ng ataul sina Bingo, ay wala pa rin silang napala. Kaya naman, hinayaan na lang muna nila sa bahay na tinutuluyan nila yon at naghintay na lamang ng magiging interesado doon. Kinabukasan, maagang nagising si Bingo dahil sa sumasakit ang kanyang tiyan.
Didiretso na sana siya noon sa palikuran nang makaagaw pansin sa kanya ang dalawang kasamahan na natutulog sa sala. Napakunot noo siya nang may mapansin sa bandang braso ng isa, parang sugat na hinampas ng kung ano. Dala ng kuryosidad ay nilapitan niya ang higaan ng dalawa. Ilang sandali pa, bigla na lamang siyang napasigaw nang makita ang malaking guhit sa leeg na parang binigti ang mga yun. Kaagad namang nagising si Onad dahil sa pagsigaw ng kanyang anak, at nang sulyapan niya ang tinitingnan nito, nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan nang makita ang dalawang kasamahan na payapang natutulog, ngunit parang binigti ang mga yun. Dagdag pa ang mga galos sa katawan nila na tila hinampas ng latigo. Nang tingnan nila ang iba pang bahagi ng katawan ng dalawa, ay lalo silang kinilabutan. Tay, bakit ang laki ng tiyan nila? Hindi naman yan ganyan kahapon ah. Anak ng, mukhang wala ng buhay ang mga to. Wala ng pulso. Sino naman ang gagawa niya sa kanila? Napasok ba tayo nang hindi natin alam? Imposible. Nakakandado pa rin ang pinto. Sarado rin ang mga bintana. Walang kahit ano senyales na may ibang pumasok dito. Paano may papaliwanag yan, Tay? Patay na ang mga yan, pero sinong pumatay sa kanila? Mukha ba ako manghuhula? Hindi ko rin alam. Mas nauna ka pa nga makakita sa kanila, hindi ba? Nalintikan na talaga, oo. Mukhang may gumaganti na sa atin, Tay. Hindi kaya ginagantihan na tayo ng pamilya ng babaeng kinuha natin? Posible, pero paano? Wala naman silang kakayahan na gawin yan. Ikaw na mismo nagsabi, Tay, imposible mapasok ang bahay na to. At mas lalo namang imposible, nasasaktan nila ang mga sarili nila tapos magpapakamatay. Takot nga sa dugo ang mga yan eh. Naging malaking palaisipan sa mag-ama ang nangyari sa kanilang mga kasama. Matapos makumpirmang wala nang ang buhay ang mga yon, ay nagpasya na silang ilibing na lamang ang bangkay sa likuran ng bahay na kanilang tinutuluyan. Ginugol nila ang buong maghapon sa paghuhukay. Pinagsama na lamang nila sa iisang hukay ang dalawang bangkay, at dahil iisa lang din ang ataol na meron sila, ay binalot na lamang nila ng kumot ang mga yon bago inihulog sa may kalalimang hukay. Kinagabihan, parang binagsakan ng langit at lupa sina Onad at Bingo. Hindi na nila nagawang kumain dahil naiisip nila ang nangyari sa kanilang mga kasama. Hindi na rin sila nakatulog sa pangambang bigla na naman may mangyari at hindi nila yon mapaghandaan. Sinulyapan ni Onad ang kabaong na nakatago sa ilalim ng pahabang upuan sa sala. Kung ginagantihan man tayo ng pamilya ni Maji, siguradong isa sa atin ang magmamay-ari ng kabaong na yan. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Tay. Ayoko pa mamatay. Sino bang may gusto nun? Siraulo ka pala eh. Pero kung may ginagawa man ang pamilya ng babaeng pinagsamantalahan natin, siguradong hindi papayag ang mga yon na walang mangyari sa atin dahil tayo may pinakamalaking kasalanan sa kanila. Ay, pambihira oo. Para lang tayo nagdako ng kabaong para sa sarili natin ah. Sana kasi hindi na lang natin yan kinuha eh. Ngayon ka pa magsisisi kung kailan huli na ang lahat. Hindi na natin maibabalik ang kabaon na yan sa may-ari dahil inilibing na nila yung patay. Itapon na lang kaya natin yan. Kinikilabutan talaga ako kapag nakikita ko pa rin yan dito sa loob ng bahay. Parang araw-araw tayong may pinaglalamayan. Hindi pwede. Sayang naman. Pinaghirapan din natin buhatin ang ataol na yan. Pagkalayo-layo na nilakad natin para lang madala yan dito. Samantala, patuloy pa rin sa pagsasagawa ng ritual ang magpinsang sina Lita at Edna. Wala silang pinalampas na sandali. Bahagi ng ritual na yon sina Maji at Rodel dahil kailangan ng patak ng kanilang dugo sa naglalagablab na apoy bago simulan ang pagpapahirap sa mga dayo. Hindi ko na nararamdaman ang mga pulso nila, Lita. Mukhang nagtagumpay tayo sa unang bahagi ng ritual. Nararapat lamang yun sa kanila. Hindi na sila naawa sa mga anak ko. Kung hindi nakatakas si Maji, siguradong papatayin siya ng mga yon.
Isa pa, sa dami ng ginawa nilang gulo sa mga kalugar namin, hindi na sila dapat pang binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Nagpatuloy ang pagsasagawa nila ng ritual, pero sa pagkakataong yon ay magkahiwalay ang ginawa ng magpinsan para kina Onad at Bingo. 8:00 ng gabi, naghahanda na sa pagtulog ang mag-ama nang biglang napangiwi si Bingo. Napakunot ang noo ni Onad nang halos mapaluhana ang kanyang anak na namimilipit sa sakit habang nakahawak sa kanyang tiyan. Oh, ano nangyayari sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko, Tay. Sus, baka naman nadudumi ka lang. Dumiretso ka na dun sa banyo. Tay, hindi. Iba to, sobrang sakit. Nahihirapan na ako huminga. Ano? Teka, maupo ka nga muna na maayos. Kukuhaan kita ng maligamgam na tubig. Ngunit bago pa man makakuha ng tubig si Onad, ay nabuwal na sa sahig si Bingo habang nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. Sa pagkakabagok ng binata ay bahagyang umangat ang suot niyang damit. Doon lamang napagtanto ni Onad kung bakit sumasakit ang tiyan ng kanyang anak. Napaawang ang bibig niya nang tumambad ang malalaking latay sa bahaging yon ng katawan ni Bingo. Ngunit ang mas nagpatindi ng sakit ay ang tila mga paso sa lumalaking umbok ng kanyang tiyan. Pinagpawisan ng malapot si Onad nang makitang hirap na si Bingo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa anak dahil yun pa lamang ang unang beses na nasaksihan niya ang ganoong pangyayari. Kung hindi siya nagkakamali, may bumabarang sa kanyang anak. Hindi siya sigurado kung sino nga ba talaga ang gumagawa noon, pero isa lamang ang malinaw na dahilan kung bakit yon nangyayari. Paghihiganti. Halos hindi siya makapaniwala sa mga sumunod na nangyari kay Bingo. Nang iwanan niya sandali ang kanyang anak para maghanap ng manggagamot, pagbalik niya ay may malay na ang binata. Ngunit nagulat siya nang makita ang mga bukol na nagsimula sa maliliit na pantal hanggang sa maging kasing laki yon ng itlog ng pugo. Mukhang iisa lamang ang gustong mangyari ng sinumang gumagawa noon sa kanila, ang pahirapan sila hanggang kamatayan. Samantala, bigo naman si Onad na makahanap ng manggagamot dahil nag-iingat din siyang makilala ng ibang taga-sityo. Kaya wala na siyang ibang nagawa kundi ang mag-isip kung paano matutulungan ang anak sa ganoong kalagayan. Tay, gutom na ako. Kaya mo bang lumunok ng pagkain? Pipilitin ko na lang, Tay. Baka mas mauna ko pang ikamatay ang gutom kesa sa pesteng pakiramdam na to eh. Oh, heto. Ipinagluto na lang muna kita ng lugaw para madali lang lunukin. Pwede na yan, Tay. Hindi ko na talaga kayang magtiis ng ganito. Oh, ibuka mo yung bibig mo. Subukan mong nguyain para madali lamang lunukin. Dahil sa namamagang pisngi at lalamunan na tinubuan ng bukol ay hindi yon naging madali para kay Bingo. Nakakaisang subo pa lamang siya ay parang gusto niya nang sumuko. Halos hindi na niya maiangat ang mga braso dahil sa isang maling galaw lamang ay tila mapipisa ang mga bukol niya roon na puno ng nana ang loob. Kailan ba ako gagaling sa sakit kong ito, Tay? Hirap na ako. Ay nako, pasensya ka na anak. Wala kasi akong mahanap na manggagamot eh. Wala po ba talaga? O baka naman, hindi ka lang talaga naghanap, Tay. Anak, pasensya ka na. Alam mo namang kailangan ko rin mag-ingat, hindi ba? Ang sabihin nyo, tuwag lang kayo. Anak naman, intindi mo rin naman ang sitwasyon ko. Paano ko kayo iintindihin? Hihintayin nyo na lamang na mawala ako at mailagay sa ninakaw nating ataol. Baka naman talagang gusto nyo lang na kayo mismo maglibing sa sarili nyong anak. Hindi totoo yan, Bingo.
Alam kong hindi ako perpektong ama pero kahit minsan, hindi ko ginusto may mangyaring masama sa'yo. Kung ganun, edi gawan niyo ng paraan para gumaling ako at bumalik sa dati. Huwag niyong hayaan na matulad ako sa mga kasamahan natin, Tay. Sige, maghahanap ako bukas. Susubukan kong pumunta sa ibang sitio o sa ibang barangay. Pero tibayan mo ang loob mo, anak. Huwag ka munang bibitaw, ha? Naging emosyonal ang gabing yon para kina Onad at Bingo. Hindi nila akalaing makakaranas sila ng ganoon katinding karma sa kanilang buhay. Bagamat alam naman nila na may nagawa silang mali, sa tingin ni Onad ay kalabisan din kung buhay ng anak niya ang magiging kabayaran sa lahat ng yun. Sa kabila ng pagiging mainit sa mata ng otoridad, ay ginawa ni Onad ang lahat para makahanap ng manggagamot. Halos maghapon siyang wala sa bahay dahil masyadong malayo ang kanyang nilalakad. May mga nakikilala naman siyang manggagamot, pero tuwing sinasabi niya ang kalagayan ng kanyang anak ay tinatanggihan siya ng mga yon at sinasabing hindi kayang kontrahin ang sumpa ng barang. Hanggang sa inabot na lamang siya ng gabi sa daan ay wala pa rin siyang napala. Samantala, nang araw na yun ay unti-unti nang gumagaling ang mga sugat ni Rodel. Bahagya na ring nawawala ang mga pasa ni Maggie sa katawan. Nagpasya muna silang hindi maglalabas ng bahay para hindi sila pag-usapan ng mga kapitbahay. Bago kumalat ang dilim, nakita ng magkapatid na magkasama muling nagtungo sa maliit na kubo sa gitna ng taniman sina Lita at Edna. Mukhang hindi pa rin sila tapos sa ginagawa nila. Sa tingin mo ba, sapat na ang parusang ipinataw nila nanay sa mga gumawa nito sa atin? Alam kong mali ang mabuhay sa galit, Kuya. Pero sa ngayon, wala akong nakikitang pinakamatinding parusa para sa kanila, kundi ang magdusa sila hanggang kamatayan. Gusto ko silang mahirapan kada minuto, kada oras, at kada araw na lumilipas, hanggang sa gustuhin na lamang nilang mamatay. Wala ka bang nararamdamang awa para sa kanila? Wala. Wala rin naman silang naramdamang awa para sa atin nung sinaktan nila tayo, Kuya, di ba? Wala ni katiting na pagsisisi sa mga mukha nila habang ninanakaw nila ang puring matagal kong iningatan. Para na rin nila akong pinatay, Kuya. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na sa mga hayop na yon. Pinagbabayaran na nila mga kasalanan nila. Hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa iba pa nilang nabiktima. Pero sa tingin mo, Kuya, bakit kaya yung anak lang ang balak pahirapan ni nanay ng husto? Dahil para sa isang ama, isa sa pinakamasakit na pangyayari ang masaksihan kung paano unti-unting pinapatay ng sumpa ang sarili niyang anak. Kung pumayag siguro akong magdemanda, baka nakakulong na sila ngayon. Pero parang mas magaang na parusa kung makukulong lamang sila sa mga nagawa nila. Hindi lang ikaw ang pinagsamantalahan nila, Maggie. Kaya kung ano man ang sasapitin nila, karma na nila yon. Sa loob ng kubong pinasukan ng magpinsan, maririnig ang malalim na boses ni Lita habang binibigkas ang mga salitang bahagi ng isinasagawang ritual. Binuksan naman ni Edna ang garapong naglalaman ng mga alupihan at itim na mga uod na gagamitin para sa binatang pinadapuan ng matinding sumpa. Hinayaan niya yung gumapang patungo sa nakaguhit na simbolo. Sa gitna noon, nakalagay ang isang manikang nababalot ng pinatuyong balat ng hayop. Sunod ay sinindihan ng ginang ang itim na kandila at saka pinatakan ng luha mula roon ang manikang ginagapangan ng mga alupihan. Tila galit na galit ang mga yun na pilit binutas ang balat ng manika hanggang sa unti-unti nang nagkumpulan sa loob noon. Pagsapit ng hating gabi, napabalikwas na lamang si Onad nang marinig ang sunod-sunod na sigaw ni Bingo.
Nang sulyapan niya ang anak na katabi sa higaan, ay muntik nang bumaliktad ang kanyang sikmura nang makita ang mga itim na uod na nagtatalunan mula sa mga bumukang bukol ng anak. Natataranta niyang pinunasan ng kumot ang magkabilang braso ni Bingo para alisin ang mga yon, ngunit tila hindi yon nauubos. Tama na, Tay. Mas lalo ko lang nararamdaman ang sakit. Anong gusto mo? Hayaan ko na lang ang mga uod na yan na pagpiestahan ang mga sugat mo. Yung likod ko, Tay. May mga gumagapang din sa likod ko. Dahan-dahang iniangat ni Onad mula sa higaan si Bingo para tingnan kung ano ang gumagapang sa likuran ng binata. Ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang tumambad sa kanya ang maliliit na alupihan na tila nakasiksik sa balat ng lalaki. Nanlamig ang buong katawan niya at biglang kinilabutan. Pulang-pula na ang buong likod ng kanyang anak dahil sa mga parteng kinagat ng mga yun. Dali-dali siyang kumuha ng pwedeng ipantanggal sa mga alupihan, ngunit habang pilit niyang inaalis ang mga yun, ay tila mas lalo namang bumabaon sa balat ng kanyang anak. Hanggang sa nanghihina na lamang siyang napasandal sa dingding. Hindi niya na alam kung ano pa ang maaari niyang gawin. Halos maubos na ang luha ng kaisa-isa niyang anak dahil sa matinding paghihirap, pero wala man lamang siyang magawa para maibsan yon. Sunod-sunod na lamang siyang napamura at napasigaw, dala ng matinding galit sa sino mang gumagawa noon sa kanila. Bago pa man sumikat ang araw, ay tuluyan ng binawian ng buhay si Bingo. Ngunit kahit wala ng buhay ang binata, ay pinagpipiestahan pa rin ng mga uod at alupihan ang kanyang katawan. Binuhusan ni Onad ng tubig ang katawan ng kanyang anak nang kahit papaano ay mawala ang mga uod sa mga sugat. Ngunit hindi niya naman alam kung anong pwede niyang gawin para mawala ang mga alupihang nakadikit doon. Dahil walang mag-eembalsamo sa bangkay ni Bingo, idiniretso na lamang yon ni Onad sa kabaong. Nang tuluyan ng lumiwanag, sinimulan niya na ang paghuhukay sa tabi ng pinaglibingan sa dalawa pa niyang kasamahan. Kahit papaano ay nabigyan niya ng maayos na libing ang anak dahil napakinabangan nila ang ninakaw nilang ataul. Ngunit nang pumasok sa isip niya na maaaring siya na ang susunod na maging biktima ng bumabarang sa kanila, binalot na siya ng matinding takot. Mag-isa na lamang siya roon. Kapag nangyari sa kanya ang naranasan ni Bingo, wala nang tutulong sa kanya at wala man lamang maglilibing sa kanyang bangkay. Baka doon na lamang siya mabulok at pagpiestahan ng mga daga sa katagalan. Sising-sising sinasabunutan ni Onad ang kanyang sarili. Hindi sana mangyayari yon kung hindi nila piniling gumawa ng kasamaan. Karma nila yon at mukhang nakatakda siyang mamatay sa pinakamasakit na paraan. Nay, ano na pong plano niyo dun sa tatay? Bubuhayin niyo po ba siya? Sa ngayon, oo. Pero may plano kami ng tiyahin mo. Ganito kasi, anak. Itinuro namin sa mga pulis kung saan makikita ang lalaking yon. Sa mga oras na ito, siguradong papunta na sila roon. At kapag nasa loob na ng kulungan ang hayop na yon, saka namin sisimulan ang pagpapahirap sa kanya. Pero bago ang lahat, gusto muna naming maranasan niya ang parusa ng batas bago ang pinakamasakit na kamatayang ipaparanas namin sa isang demonyong katulad niya. Nang araw ding yon, dinakip ng mga pulis si Onad. Matapos matukoy ang lokasyon ng kanyang pinagtataguan, sa paghahanap ng mga otoridad sa mga kasamahan ng lalaki, nadiskubre ng mga yon ang mga bangkay na inilibing di kalayuan sa bahay na kanilang pinagtataguan. Hinala ng mga pulis, si Onad ang may kagagawan ng lahat.
Patong-patong na kaso ang hinarap ng lalaki at hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makalabas ng kulungan dahil wala rin namang magpipiyansa sa kanya. Nabalitaan na lamang nila na pinagtulungan sa loob ng bilangguan ang lalaki dahil sa mga hindi nakasundong preso. Matapos makulong ang salarin ay sinimulan na ni Nalita at Edna ang huling bahagi ng kanilang ritual. Yon ang pinakamatagal at pinakamatinding sumpang ipinataw nila sa isang tao dahil sa pinagsanib na kapangyarihan ng kulam at barang. Hindi lamang doble, kundi triple ng naranasan ni Bingo ang pinagdaanan ni Onad. Dahil sa kalunos-lunos na itsura ng lalaki ay napilitan na yung ilabas sa selda. Nagrereklamo na noon ang mga preso sa umaalingasaw at malansang amoy ng katawan ng lalaki, na punong-puno ng naglalakihang mga sugat na kahit bago pa lamang ay binabahayan na ng mga uod. Kulang na lamang ay balutan ng kulambu si Onad nang dumugin yon ng mga langaw sa pinagdalhang ospital. Hindi matukoy ng mga doktor ang naging sanhi ng ganong karaming sugat at ang pamamaga ng buong katawan ng lalaki. Wala pang 2 araw mula nang dumapo ang sumpa ay binawian na yon ng buhay. Wala ni isang kamag-anak ang umako sa bangkay, kaya ipinalibing na lamang yon ng munisipyo. Naging usap-usapan sa kulungan ang nangyari sa kanya. Mas matindi pa raw sa habang buhay na pagkakakulong ang ganoon katinding kaparusahan. Buhay pa raw kasi ay para ng naaagnas na bangkay ang itsura ni Onad. Mula naman ng malibing ang lalaki ay nagpasya nang bumalik sina Maji sa dati nilang bahay. Nagpasalamat sila kay Edna sa pansamantalang pagpapatuloy sa kanila. Ngunit para hindi na mangupahan, kapag naghanap na ng trabaho ang dalaga ay inalok ng ginang na doon na lamang siya tumuloy. Nangako naman si Maji na babalik na lamang doon matapos isaayos ang libing ng ama at maisaayos ang ilan pang problema sa iniwang taniman. Pagbalik nila sa sitio, pinili na lamang nilang ilihim ang tungkol sa nangyari kay Maji para maiwasan ang kung ano-anong kwento na maaari pang makasakit sa dalaga. Humingi sila ng tulong sa munisipyo para mapagkalooban ng libreng kabaong ang bangkay ng kanyang ama at para hindi na lumayo ay ipinalibing na lamang nila yon sa bakanteng lote kasama sa lupang ibinigay sa kanila. Mga anak, may sasabihin sana ako sa inyo. Ano po yon, Nay? Naisip ko kasi, matagal-tagal na rin tayong nagtitiis dito sa sityo na malayo sa bayan, malayo sa pagamutan. Hindi kaya mas maganda kung ibenta na lang natin itong lupa? Kapag nabenta natin ito, may matutuluyan pa rin naman tayo sa kabilang bayan. Bago kasi tayo umuwi, kinausap ako ni Edna tungkol dito. May kakilala raw siya na pwedeng bumili ng lupa natin. Aayusin lang ang titulo at kung sakali namang mabenta, iniaalok niya ang bakante niyang lote para sa atin. Pwede raw nating patayuan ng kahit maliit lang na bahay para makapagsimula. Kung akong tatanungin, wala namang problema, Nay. Pabor pa nga sa atin kung aalis na tayo rito dahil hindi na mahihirapan si Maji tuwing uuwi. Hindi na rin tayo maglalakad ng napakalayo para makarating sa bayan. Kaya lang naman ako nagtitiis dito noon dahil kay tatay. Wala rin pong problema sa akin, Nay. Pero sana itira natin yung loteng pinaglibingan kay tatay para madalaw-dalaw pa natin siya rito kung sakali. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kasama sa ibebenta ang pinaglibingan sa tatay ninyo. Pababakuran natin yon. Sana naman matinuang kausap ng tiyahin natin para mabenta agad ang lupa. Kung nabubuhay lang siguro si tatay, sigurado ganyan din ang magiging desisyon niya matapos ang nangyari dito kay Bunso. Kung ganon, kailangan kong puntahan si Edna para makausap ang taong sinasabi niya. Sasama kami, Nay. Sino ba naman na may sabi na maiiwan kayo rito? Sa tanda ko nang ito ay hahayaan niyo na lang ba ako maglakad na mag-isa?
Nagkatinginan ang magkapatid at napangiti na lamang sa sinabi ng kanilang ina. Nang makausap ni Lita ang bibili ng lupa, kaagad na nagkasundo ang dalawa sa napag-usapan. Doon na rin nagsimula ang pag-aasikaso nila ng mga kakailanganing dokumento. Habang nasa proseso pa lang ang lahat, bumalik na lamang muna sila sa bahay ni Edna. Dinala na nila roon ang kanilang mga gamit dahil wala nang atrasan pa ang pagbebenta nila ng lupa. Ginugol na lamang noon ni Maggie ang oras niya sa mga makabuluhang bagay para makalimutan ang bangungot na nangyari sa kanya. Bukod sa kanila, tanging ang mga taga-proper lamang ang nakakaalam sa nangyari, pero dahil hindi rin naman sila kilala ng mga yon, ay hindi na yun napag-usapan pa mula nang makabalik at makaalis sila sa lugar na yon. Makalipas ang ilang buwan, nakahanap na rin ng mapapasukang trabaho si Maggie. Si Rodel naman ay nag-aral na lamang magmaneho ng tricycle na kanilang ipinundar, gamit ang pinagbentahan ng kanilang lupa. Nakapagpagawa na rin sila ng maliit na bahay para sa kanilang tatlo sa loteng ibinigay sa kanila ni Edna. Kung noon ay si Maggie ang inaabutan ng pera, sa pagkakataong yon ay siya naman ang nagbibigay sa nanay at kapatid niya. Unti-unti niyang ipinaayos at napaganda ang bahay na ipinagawa nila at natupad ang pangako sa yumao niyang ama. Ginawa niyang inspirasyon ang masasamang pinagdaanan para magpatuloy sa buhay at hindi panghinaan ng loob. Para sa kanya, ang mga pagsubok na pinagdaanan niya ay hindi hadlang sa gusto niyang marating, kundi pagkakataon para maging mas matapang at maging mas malakas sa mga tunay na laban ng buhay. Yon! Isa na namang malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Wala po muna tayong shoutout, maglilista lang po ulit tayo para bukas. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.